ang paglalakbay ni Doppo Orochi, Chapter 1. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito, kung saan aalamin nga natin kung ano-ano nga bang mga pinagdaanan neto ni Doppo Orochi sa kanyang buhay. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay pindutin mo muna ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa anumang anime reviews sa channel na to. At tara, simulan na natin. So, nagsimula nga ang kwento makalipas nga ang maraming taon na kung saan may nagharap nga ang dalawang pro wrestler at kilalang kilala nga sila na kung saan ang kanilang laban nga ay tinawag nga na Fight of the Century at ang dalawang fighter na to ay kilalang kilala sa kanilang bansa bilang unbeatable na kung saan hindi natatalo sa kanilang mga laban at ipinakilala na nga dito etong si Rikigusan na kung saan itong ay tinatawag na The Pro Wrestling King at naabot niya nga ang pangatlong pinakamataas sa rank ng sumo at ang isa naman walang iba kundi etong si Yuichiro Hanma na kung saan kilala nga bilang Master of Judo. At nagsalpukan nga agad ang dalawang fighter na to na kung saan ang mata nga ng buong mundo ay nakatutok nga sa kanilang makasaysayang laban. At nang tumunog na nga etong ring ay wala ngang nakapredict kung ano ang nangyari na kung saan sinuntok nga etong si Yuichiro Hanma ng isang straight sa muka na kung saan agad namang kinadugo ng ilong dito neto ni Yuichiro Hanma. At ang mga atake nga na binibitawan na dito ni Rikigusan ay hindi na nga isang pro wrestler at isa na nga daw tong purong lakas na kung saan gigil na gigil nga etong si Rikigusan dito kay Yuichiro Hanma at sinundan niya pa nga to ng isang chop na kung saan lumagapak nga sa mukha dito neto ni Yuichiro Hanma at sinundan pa nga to neto ni Rikigusan ng isang left hook pati na rin straight punch na kung saan bugbog talaga etong si Yuichiro Hanma at gigil na gigil nga etong si Rikigusan dito na kung saan pinagsisipa niya pa nga ang mukha dito neto ni Yuichiro Hanma. At ang mga nanonood naman dito ay gulat na gulat nga sa pangyayari na kung saan eto ring si Yuichiro Hanma ay makikita nga nating wala ng malay at naliligo sa kanyang sariling dugo. At sa lahat nga ng audience na nanonood ay wala ngang masabi dito sa kanilang nasaksihan na kung saan nasindak nga lang sila dito sa naganap na laban. At ang pagkapanalo nga neto ni Rikigusan ay sinalubong nga ng katahimikan at lumipat nga ang scene dito sa umuulan na kalsada na kung saan naglalakad etong si Yuichiro Hanma at may nakakita nga sa kanyang magpartner na pinag-uusapan siya. At sabi nga dito ng lalaki ay hindi ako makapaniwala na naglalakad pa siya pagkatapos makuha ang ganong kalupit na pagkatalo at agad naman tong pinatahimik ng kanyang partner. Ngunit etong si Yuichiro Hanma ay hindi nga lang yun pinansin at pinagpatuloy ang kanyang paglalakad. At habang naglalakad nga siya ay may nakasalubong siyang lalaki na nakapayong. At nang nilapitan nga agad ito ni Yuichiro Hanma ay napahanga nga siya nang makita niya nga ang kamay neto. Na kung saan sa unang tingin pa nga lang ay nalaman na agad neto ni Yuichiro Hanma na fighter nga etong may hawak ng payong. Sabay nagsalita nga etong si Yuichiro Hanma na mukhang marami ka ng karanasan na laban base sa kamay mo. At hinulaan nga dito ni Yuichiro Hanma na karate nga daw na kung saan mukha nga daw siyang magaling doon. So sa unang tingin pa nga lang dito ni Yuichiro Hanma etong may hawak ng payong ay alam niya ng karate fighter. At bigla na ngang binitawan ng kaharap neto ni Yuichiro ang payong na hawak niya at nagpakilala nga bilang si Doppo Orochi. At sa unang tingin pa nga lang dito ni Yuichiro Hanma sa ilong at tenga dito ni Doppo Orochi ay sinabi nga dito ni Yuichiro Hanma mukhang hindi nga lang daw sa karate ang pinagtutuunan neto ng pansin. At dito na nga nagtanong etong si Yuichiro Hanma na kung saan sinabi niya nga dito kay Doppo Orochi, anong pakialam ng malakas na katulad mo sa maliit at matandang katulad ko? At sabay sabi nga dito ni Doppo Orochi na bakit mo ginawa yun? Na kung saan napakagatlabi na nga lang etong si Yuichiro sabay sabing yung laban ba? At sabay sabi nga dito ni Doppo Orochi yung laban ba? Anong ibig mong sabihin yung pinakita mong palabas? At sabay sagot naman dito ni Yuichiro Hanma na ano ba yung sinasabi mo? Mahirap talagang talunin etong si Rikigusan. At agad namang sinabi dito ni Doppo Orochi na wag mong insultuhin ang aking talino. At ngumiti na nga dito etong si Yuichiro Hanma at dito na nga siya nagsabi kay Doppo Orochi na kung saan binigyan nga daw siya ng magandang offer. At ang sagot nga sa kanya dito ni Doppo Orochi
So nakuha mo na ang pera mo, ngunit may nawala ka sa proseso. Isang bagay na hindi mo na mababalik. At hindi nga matutumbasan yon kahit nga ang lahat ng pera dito sa mundo. At isa pa, sobrang dali mo nga lang kayang salagin ang kanyang mga binabatong suntok, chops at sipa. Pero bakit nga tumayo ka lang doon at tinanggap ang lahat ng to? At dagdag pa nga dito ni Dopo Orochi, hayaan mong hulaan ko. Tinanggap mo ang lahat ng yon kasi kaya mo. Lahat ng kanyang mahihinang atake ay hindi nga karapat dapat salagin. Pero kailangan kong aminin na gusto ko sa iyan. Paano ba naman kasi walang sino man ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo? Ngunit dahil nga sa kagandaang loob mo dito kay Rikigusan at sa pagtapon nga ng match na yon, meron kang natapakang mahalagang bagay. At yun nga ang pride ng Japanese martial arts. At ang sagot nga lang dito ni Yuichiro, sige kaibigan, at bigla niya ngang hinawakan ng sobrang bilis etong si Dopo Orochi sa damit neto, na kung saan tinanong niya nga rin to na ano ang gagawin mo about dun. At sobrang bilis naman ng ginawa dito ni Dopo Orochi na kung saan nakawala nga siya. At hawak-hawak pa rin neto ni Yuichiro ang damit niya dito. At sa isip nga neto ni Yuichiro Hanma ay binuo mo talaga ang araw ko. Salamat sa iyo kaibigan. Masaya ako na meron ngang nakakaalam doon kung gaano ako kalakas. At nakatayo na pala dito etong si Dopo Orochi sa kamay neto ni Yuichiro Hanma na kung saan binigyan nga siya ng isang malakas na sipa. At binanggit pa nga dito ni Dopo Orochi etong Hanma at napahawak nga etong si Yuichiro Hanma sa kanyang panga. At tumakbo na nga dito etong si Dopo Orochi papalayo. At sinabi niya nga sa kanyang sarili habang tumatakbo siya na ang gagawin ko ay ituwid ang mga bagay-bagay. At etong si Yuichiro Hanma naman ay habang nakatingin sa kanya ay napasabi nga na nice kick, na kung saan sa tingin niya nga daw ay nabali pa nga daw neto ni Dopo Orochi ang kanyang panga. At lumipat na naman ang scene dito naman sa underground arena na kung saan ipinakita etong si Rikigusan kausap etong si Tokugawa. At sinabi nga dito ni Rikigusan na maliit nga daw to kaysa sa kanyang inaasahan. At sinabi nga sa kanya dito ni Tokugawa na ito nga ang underground arena of Korakuen Hall, ang tagapagpanatili ng mga pinakamahuhusay na mandirigma sa buong mundo. At bigla kang sinabi dito ni Tokugawa na mukhang bumenta sa lahat ang laban mo kay Hanma. At ang sagot nga dito ni Rikigusan, sigurado ako, wala akong idea sa sinasabi mo. At sinabi nga dito ni Tokugawa na, Ricky, walang manonood ngayong araw. Tanging ako lang ang nandito para maging saksi. At ang sagot nga lang dito ni Ricky, ganun ba? At dagdag pa nga dito ni Tokugawa, kasi ngayong araw ay hindi nga normal match ang magaganap. Ito nga ang iyong parusa, ganyan siya maglagay. At ngumiti nga dito etong si Rikigusan at sinabing, well, pwede niya nga tong tawagin sa kahit anong gusto niya. Mapaparusa man ito o paghihigante, dahil lahat lang naman ng yan ay salita. At dagdag niya pa nga dito, hanggat siya'y sumusunod sa aming kasunduan, 10 times nga na halaga para nga sa isang pro wrestling match. At sumagot nga etong si Tokugawa na, oo, 10 times nga na halaga para sa isang peking laban sa TV. At sagot naman dito ni Ricky na, Tokugawa, may nakakalimutan ka. Hindi ako sa pro wrestling talaga tunay na kumikinang, kundi sa isang totoong laban na walang patakaran. Nakangiti nga etong si Rikigusan habang sinasabi ang mga to. At sabay-sabi niya nga rin dito na kailan darating ang tao mo. Nakakainis na panatilihin akong nag-aantay. At laking gulat nga neto ni Rikigusan nang sinabi nga ni Tokugawa na sa palagay ko ay matutuklasan mong dumating na siya ilang oras na ang nakalipas. Na kung saan naramdaman naman neto ni Rikigusan na may tao sa kanyang likod. At yung pala'y etong si Dopo Orochi na kung saan inhipan pa nga etong batok neto ni Rikigusan. Samantalang etong si Rikigusan ay ipapaikot na nga na kung saan aatake na nga siya ng isang chop. Na kung saan nailagan nga ng sobrang bilis neto ni Dopo Orochi. At dito nga pinakita ni Dopo Orochi ang kanyang stance. At dito niya nga binigyan etong si Rikigusan ng isang napakalakas na counter-attack na kung saan tumalsik nga ang dugo dito sa ulo neto ni Tokugawa. At sa sobrang lakas nga ng atake na yun ay natanggal nga ang ilong dito neto ni Rikigusan. At gulat nga etong si Tokugawa na kung saan naging alien. Nagkaroon nga ng ilong dito sa taas ng kanyang mata. De joke lang, syempre tumalsik nga ang ilong dito kay Tokugawa. At hindi pa nga tapos dito etong si Dopo Orochi na kung saan bumuelo pa nga ito at sinundan nga ng isang napakalakas na straight punch. At sa dalawang atake nga na yun ay bumagsak na etong si Rikigusan. At nabisto na nga siya dito ng mga media na kung saan pinagpipicturan nga etong si Rikigusan habang nakabagsak nga ito. At sinabi nga dito na ang naganap nga daw na fight of the century na laban ay isang palabas lamang na kung saan binayaran etong si Yuichiro Hanma. At lahat ay napagkasunduan
doon na nga ng maaga na kung saan tinumba mo nga siya gamit ang isang walang pusong siko. At sa isip nga dito ni Dopo Orochi, may padadala ko nga ang mga larawan mong sirang muka sa bawat dyaryo sa bansa. At ipinakita na nga dito etong dyaryo na tinutukoy dito ni Dopo Orochi na kung saan may nagbabasa nga neto at sinabi nga dito na talagang binomo ang araw ko. At yun nga etong si Yuichiro Hanma na nakangiti. At inulit na naman neto ni Yuichiro Hanma ang kanyang sinabi nung nagtagpo sila ni Dopo Orochi. At sinabi niya nga dito na masaya ako talaga na may nakakaalam doon kung gaano talaga ako kalakas. So ito palang ibig sabihin dito ni Dopo Orochi bilang ituwid ang mga bagay-bagay kung saan nilinis niya nga ang pangalan dito neto ni Yuichiro Hanma. So dun nga nagtatapos itong chapter 1 ng paglalakbay dito ni Dopo Orochi. So hanggang dito na lang tayo mga tol, at bago tayo magtapos ay shoutout pala muna sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood ng ating video mga tol. Kaya naman kung meron kang thoughts, idea o theory about dito sa Baki ay comment mo nga sa baba ng ating video to. At malay mo gawan natin yan ng content. So hanggang dito na lang mga tol, maraming salamat sa panonood. Peace out.